Ako Jessica, nakausap nga natin yung isang kilalang campaign strategist at nabanggit niya sa atin na ilang kandidato para sa local at national positions ang gagamit daw ng Gangnam Style para sa bilang campaign jingle sa darating na eleksyon. Pero paglilinaw nga ng record label ni Psy dito sa Pilipinas, hindi ito free of charge at merong proseso para dito. Gangnam Style. Walang duda, ang kantang Gangnam Style ng Korean pop singer na si Psy ang isa sa pinakasikat at kinakaaliwang kanta ng 2012. Umabot na nga sa mahigit 1 bilyon ang views ng music video nito sa YouTube. Mapabata, matanda at maging Department of Health nga, nakigangnam din. At ayon sa ilang campaign strategists na nakausap namin, malamang isang Gangnam election ang masasaksihan natin kapag nag-umpisa na ang campaign period. Dito sa isang recording studio na pagmamayari ng composer at voice artist sa si Pocholo, abala na sila sa pag-record ng mga campaign jingles para sa mga kliyente nilang tatakbo sa ilang local positions. Ngayong darating na halala, kalikasan, kapayapaan, kabataan, kalusugan. Kung sila raw ang tatanungin, original campaign jingles ang mas nais niyang irekomenda sa mga magiging kliyente dahil bukod sa bago sa tunog, tiyak na mas walang hassle sa paghingi ng permit mula sa mga original na may-ari ng mga sikat na kanta. Pero dahil ang ibang kandidato raw, mas gusto magpagawa ng campaign jingle na pamilyar na sa pandinig, ang suggestion niya, i-tweak ang sikat na kanta. Ano yung mga sikat na songs na tinatanong sa inyo kung pwedeng pagawa? Usually Gangnam talaga. Wala nang iba. Pero ang sinasuggest ko, ganun ho, katunog ho, pero hindi ho yun. Kasi para at least maiba naman sa iba. Katunog? Katunog. Kuwari, yung gagawin mo, iibay mo lang ng konti yung nota at hahabaan mo ng konti. Gamit ang pangalan ng composer na si Pocholo na hindi tatakbo sa eleksyon, sinampulan niya kami ng tweaked version daw ng Gangnam Style. Pocholo sa Senado, mga kababayan, ating iboto para sa Senado. Si Pocholo sa Senado, Pocholo sa Senado, Pocholo sa Senado. Malamang daw ganito ang magiging tunog ng Gangnam jingle na gagawin niya. Pero paglilinaw ng composer, alam daw nilang may copyright ito at dapat ang mismong kandidato ang hihingi ng permiso. Ang MCA Music Incorporated Universal Music Group ang opisyal at lisensyadong distributor ng kantang Gangnam Style at lahat ng kanta ni Psy sa kanyang album. Bagaman natutuwa sila sa tagumpay ng kanta, nais daw nilang ipaalala sa lahat ng may planong gumamit ng Gangnam Style bilang campaign jingle sa darating na eleksyon. Kung gusto mong gamitin sa isang political jingle or ad to, may proseso pagpaalam at pagkuha nitong kantan to. Ipapaalam daw muna ng MCA Universal sa record label ni Psy sa Korea ang request ng isang kandidato. Pati raw lyrics na gagamitan ng ipapatong sa kanta ng Gangnam ng isang politiko, kailangan makita rin ni Psy at aprubahan. Pag pumayag daw si Psy, susunod na pag-uusapan ang presyo na depende raw sa haba at kung saan lalabas. Tumaging sabihin ng MCA Universal kung magkano ang rate sa isang international song, pero ayon sa isang source sa music industry, nasa $30,000 daw ito. Bukod sa Gangnam Style, ang isa pang sikat na kanta na naging viral din sa internet, ang Call Me Maybe, ang naipaalam na raw sa kanilang gamitin bilang jingle ng isang tatakbo sa pagkasenador. Sa dami ng kandidato, aminado silang may hirapang matrace ang lahat ng gagamit ng kantang Gangnam Style o iba pang kanta, kaya pakiusap nila. Kailangan magpaalam kasi intellectual property yan. May pag-aari niyan eh. At Jessica, sabi ng Comelec, wala naman daw silang specific guidelines sa paggamit ng mga tinatawag na cover songs gaya ng Gangnam Style. Jessica? Nako, paalala natin yan sa mga politiko na I'm sure gustong-gustong gumawa ng Gangnam campaign jingle. Magkano? $30,000? $30,000 daw yung estimate nila. So parang mga mahigit 1 milyon yan ang bayad, no? Tama, Jessica. Depende pa yan sa haba at kung saan lalabas yung kantang yan at kung gaano kasikat. Depende pa raw yan sa artist. Okay, pero ngayon alam na natin na isa sa matatakbong senador gagamit ng Call Me Maybe. Yes, Mukhang meron na. nagbayad. Meron at napaalam na nila at ganoon din daw yung presyong binayad niya. Maraming salamat, JP Soriano. Sa kauna-unahang pagkakataon, lumagpas ng 4 na milyon ang bilang ng mga turistang bumisita sa Pilipinas noong nakaraang taon. Ngayong 2013, target daw ng Department of Tourism na makamit ang 5 million tourist arrivals. Live mula sa Quezon City, may report si Ruth Cabal. Ruth?
Jessica, record-breaking nga raw yung bilang ng mga turistang bumisita sa bansa nitong 2012 at umaasa ang gobyerno na lalo pang lalakas ang turismo ngayong taon. Nung Biyernes lang dumating sa bansa si Michael pero tila at home na siya. Taga-Amerika si Michael pero sa South Korea nagtatrabaho at doon na nakilala ang Pinay niyang girlfriend na siyang nag-imbita raw sa kanya dito. People have been very nice, friendly. Yeah, and I guess the weather now in the winter, I was expecting it to be a little warmer, but it's not so bad. And the places we've stayed, that we've walked around, has been very nice. Si Michael ay isa lamang sa milyong-milyong turistang nakaranas kung paanong it's more fun in the Philippines. Sa unang pagkakataon nga nitong 2012, lumampas ng 4 million ang bilang ng mga turistang dumating sa bansa. Mas mataas yan ng 7% sa tourist arrivals noong 2011. Pinakamaraming turista ang galing sa South Korea, mahigit 1 milyon. Kasunod ang galing sa US, Japan, China at Taiwan. Tumaas rin ng 4% ang bilang ng mga balikbayang umuwi sa bansa nung isang taon. It's more fun in the Philippines. That's why we have been expanding our infrastructure network, tourism infrastructure. Then we expect more tourists to come in. Pero di pa rin naabot ng DOT ang target nitong 4.5 million tourist arrivals para sa 2012. Ayon sa DOT, isa sa nakita nilang dahilan ang huminang ekonomiya ng Amerika at ilang bansa sa Europa. Pero tingin ng Tourism Congress of the Philippines, nagkaroon din ng epekto ang agawan ng mga teritoryo sa West Philippine Sea. Kahit pa tumaas din naman ng halos 6% ang bilang ng mga turistang galing China. Para sa amin, maliit yon sa potensyal na pwede nating ipasok ng mga Chinese dito sa Pilipinas. So, maganda yung ekonomiya nila, nag-open sila ng mga pribilehyo para sila'y makalabas ng bansa. So we want to attract them. Kaya lang naka-apekto ng kaunti yung medyo political dispute natin sa mga teritorya. No? Pero naniniwala ang grupong mas lalakas pa ang turismo ngayong taon at maaabot ang target na 5 million tourist arrivals. Sila raw sa pribadong sektor magtatayo ng mga bagong hotel. Dito lang sa Metro Manila halimbawa, 7,000 rooms ang madadagdag ngayong taon. Malaking tulong rin daw ang inaasahang pagtatanggal ngayong taon ng Common Carriers Tax sa mga international airline. Inaasahan natin mga direct flights na karamihan ng bansa, ng mga carriers, dadami. At magbababa sila ng kanilang